A very blessed evening to each and every one of us. So, meron na lang pong 25 minutes o 24 minutes para maging September 23. Now, alam ninyo ang aking stand. Ako po ay talagang naka-focus pa rin dun sa pagiging imminent ng rapture. Okay? It's an imminent event revealed to Paul, apostle to the Gentiles. Kaya I believe wala pong kinalaman ang rapture sa 7 pista ng mga Hudyo. Sapagkat pang-Hudyo po yung mga yon. Hindi po yan para sa atin. Okay? It doesn't make sense kung i-reveal ng Panginoon kay Pablo, okay, na apostol sa mga hentil, ang isang bagay na pang-Hudyo. Di ba? Sa kabaligtaran din naman, hindi i-reveal ng Diyos kay Pablo ang mga bagay na pang-Hudyo sa mga hentil. Hindi po ba? Hindi magre-reveal ang Diyos ng mga bagay na pang-hentil sa mga Hudyo. Ganun din, hindi magre-reveal ng mga pang-Hudyong bagay ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo kung ito ay mga bagay na panghentil. Si Pablo, apostol po siya ng mga hentil. Okay, kaya yung rapture po, it's a revelation exclusively for believers po yan. Okay, panghentil po yan, pang sa atin po yan. Hindi po maiintindihan yan kung ang sulat ni Pablo yon ay ginawa tapos nakalagay yung mga bagay na pang-Hudyo. Tignan nyo, ang sinulatan niya, mga taga-Thessalonica, mga taga-Corinto, mga hentil po yan. It's very unlikely if they will understand what he is trying to say doon sa mga sulat niya kung ito ay pang-Hudyo. Of course not, hindi po pang-Hudyo ang mga yan. Hindi po ba? Sapagkat pag hentil, mga pang-hentil din ang i-reveal. Okay. So, yung rapture po, isang bagay na panghentil, exclusive for the Gentiles, exclusive for believers ni Jesus Christ. Okay? So, ang rapture po, it's an imminent event. Pwedeng maganap ngayon. Sige, pagpalagay natin, pwede rin maganap ng 20 to 24. Pero hindi nangangahulugan dahil nahulaan nila, hindi po yon. Kundi dahil yun talagang itinakda na po ng Diyos. Pero ako'y naniniwala po talaga ang rapture magaganap sa kalendaryo ng Diyos, sa kalendaryo ng Panginoong Hesus. Okay? Pero ang akin pong reaction talaga dito sa mga taong very eager or expecting the rapture to happen, actually, masaya po ako na nakikita ko po ang mga kapatiran na abala sa mga bagay na ganyan. Iba po ako, hindi ko sila i-condemn, hindi ko sila sasabihin na, uy, ganito, ganyan, uy, gano'n. No. Pero sasabihin ko yung paniwala ko. Pero wala kayong marinig sa akin na parang, actually, masaya nga po kung nakikita ko, mga Kristyano ngayon, since nalaman natin yung tungkol sa event ng September 23rd, o yung Peace of the Trumpets, no? Pinag-usapan na po na magra-rapture ng September 23-24. May date setting silang ginawa. Pero nakikita ko naman po, excited po sila. Tingnan nyo, nakikita nyo sa mga laman ng YouTube. At least pa nagbibigay naman po sila ng mga vlog sa YouTube. Nagbibigay sila ng mga talata sa Bible. At least parang, di ba? Yun nga lang po, may mga consequence din yan. Like for example, pare-pareho natin hindi inabutan si Ginoong William Miller noong 1844. Alam niyo noong 1844 po hindi pa po ganito ka-moderno at hindi pa ganito ka-high-tech. Wala pa yung mga AIs. Nako, lalo na wala pa mga gadgets noon, no? If they gather, they will fully fully depend. Oo, dun sa dependent na sila dun sa kung ano yung sasabihin ng pastor nila na si William Miller nga. Tapos siguro sinusulat na sa blackboard, hindi pa nga high-tech. Kaya yung mga pananampalataya ng tao noon
At saka mas ang mga tao noon medyo hindi pa nga kasi high-tech kaya talagang pag nakakarinig ng mga ganyan, talagang ang imagination niyan talagang grabe talaga, no? At yan, hinintay nilang dumating yung sinet na date ni Ginoong Miller at hindi po ito nangyari. Kaya yung great expectation na palitan po ng great disappointment. Yan po ang great disappointment sa history ng Christianity. So, hindi po maganda yung kinalabasan, no? Gayon din po naman, kung matatandaan po ninyo, noon pong 2011, meron din po mga ganyan-ganyan. Actually, ang dami po noon mga yung yung 2012, sabi nila ganito ganyan, ganun ganon. Pero yun ibang calendar, mangyang calendar yun Pero ito yung 2011, may pastor din po na yung mga member niya nagbenta ng ari-arian and all that at hindi po natuloy. Tapos sinet na naman niya ng October, hindi rin natuloy. Ang dami ng lusot. Tapos yung 88 reasons why the rapture will happen in 1988, hindi rin nangyari. Tapos sinet na naman nila 89, hindi rin nangyari. Tingnan po ninyo, ayan po ang consequence. So yung mga tao, imbis na maniwala, baka mawala na ng pananampalataya. Yun po ang point dito. Nasabi ko na po ito sa mga previous na vlogs ko Okay? Ewan ko lang po kung saan po doon. At saka, ang talagang hindi ko sa aking sarili, yung 1992, malit pa akong bata noon talagang nakikita ko all over Metro Manila, it was being scattered yung mga posters, no? Especially in Cubao, dito sa Cubao, pupunta, basta diretso yan, na Pasay, lahat. Yung buong EDSA ka muna nandyan. Tapos sa Quiapo, kadami. Nakalagay, Rapture, October 28, 1992. I asked my dad, what's the rapture, Dad? Darating na rin si Jesus. Jesus! Ako nga, malit pa ako. Basta malit pa ako noon. Hindi nga dumating. Nung hindi dumating, sabi sa akin ng daddy ko, hindi dumating si Jesus. Na-delay. Kita mo? I mean, things like that. Kung tutuusin po, ang dami na po nagde-date setting May danger din po ang date setting. Pero ako tinitingnan ko lang po yung maganda. Siguro sa atin pong sa sangka-Kristyanuhan ngayon, parang kasi dati before this usapin o before this topic came out tungkol nga po sa September 23, 24, Rosh Hashanah, no? Ito yung Rosh Hashanah, yung Beast of the Trumpet pala. Sorry. Hindi masyadong panay kamunduhan na nakikita ko dito sa pero ngayon naging mga tao naging interesado sa bagay ng mga Diyos. May maganda rin pong naidulot. Ako I would like to look at both sides. Ayokong isa lang titingnan natin. Mas maganda. Pero isang bagay lang pong talagang natitiyak ko, nakaisa po ninyo ko. Kahit ano pa yung pananampalataya nyo, kay mid-trib ka, post-trib ka, pero siyempre talaga, pag matigas ako, sabihin talagang pre-trib po, talagang rapture. Pero ganun pa man, kung nakikita kong mainit ka sa Lord at mainit ka naman sa mga usapin na ganito, masaya po ako. Kesa naman na pag-usapan natin mga walang kapararaka, mga makamundong bagay, hindi ba? Maigi na po ito. Knowing that all of my brethren in the Lord are waiting for Him, eager waiting for Him, I'm so happy. Iba po ang mindsetting ko. Hindi ako, dapat ganitong paniniwala ko. No, I'm not. I will share my faith, pero I will not persuade you to believe it. Maliban na lang talaga pagka main doctrines. Ang main doctrines, hindi mo pwedeng galawin. Salvation through faith in Christ's finished work. The doctrine of Jesus Christ, His deity, His manhood, hypostatic union, at yung Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, equals one God. Yun, hindi pwedeng galawin yan. Pinaka-importante talaga yung tatlong yun dahil salvation through faith in the person of Jesus Christ. Yun po talaga namamagnify doon yung person na mahal na Panginoong Jesus. Okay? At hindi natin pwedeng galawin yan. Okay? So, nalo na po bukas tiyak, punong-puno na po sa YouTube. At least nauna po ako. Diba? Subscribe, like, share. Yes, of course. Diba? Dahil ako naniniwala po ako sa September
25, gagawa uli ako ng vlog. Hulaan nyo kung anong laman. Hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kaya mag-subscribe na kayo. Okay? God bless.